Okay, mga kapatid, meron na naman tayong namataan. Ano na naman ito, mga kaibigan? Ito ang title. Heto na, kakapasok lang. Breaking news, mga netizen. Gulat na gulat sa matinding pasabog na ito. Ano kayang pasabog yan? Ano? Ito, galing ito sa ating Balitang Pinoy TV. I-subscribe niyo yan dahil nagbabalita po yan patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kung trip nyo naman na may kasamang reaction video, panoorin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, mga kapatid, kapag kaputol-putol ang inyong internet, nandiyan dyan po ang Fiber ni Juan. Yan, nandiyan dyan ang mura-mura po, mga kapatid, 999, 50 Mbps na. Andyan po ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Sayang, ang bilis-bilis ng internet niya, tumawag na kayo dyan. Nabulol pa yun. Okay, game. Pag sinabing working visit, dapat may opisyal na pakay, may mga meeting, o kasunduan para sa bansa at may malinaw na layunin para sa karapatan ninyong mga Pilipino. Okay. Diba? Pero sa video na ito, ayan, sa video na yan, nakapapakita ko pa lang, ano ang nakikita natin? Sayawan, laklakan sa party, at hindi natin alam, polboronic, at kung ano-ano pa. Diba? At kasama ang mga politikong polboronic, although hindi lang sila visible dyan sa video na yan. Alright, okay? Nasaan, sabi ko, ang trabaho? Nasaan ang tunay na pakay ng pagbisitang ito para sa Pilipino? Okay. Narito ang Balitang Pinoy TV. Here we go. Okay, breaking news. Mga kababayan, di ba may inilabas ako sa inyo na allegedly si Lisa Satanas ay hinold for question dito sa Amerika kaugnay doon sa pagkamatay and allegedly doon sa overdose ng polvoron. Naglabas nga si Madam Lisa ng video yung sa Women's Day, tapos nag-reverse psychology. Yung parang sinasabi ko na parang naniniwala na ako, putik yung dinumog ako ng baso. Binura ko na yung video. Binura ko na. Kahit hindi na iintindihan nila na utu-utuan lang yun. Okay, tuloy po tayo ha. Ito talaga malala. Pag si Madam Lisa, pag si Madam Maharlika ang bumanat, talagang tagos, no? So, sinasabi ba ni Madam Maharlika rito na nandoon pa rin ba sa US si Madam Lisa? Yun pa rin po talaga ang pinaka dapat natin abangan. Kung tutuusin, ito talaga yung issue. Ito ba yung mas nauna? Hindi ko kasi sigurado no? O talagang nagkasabay lang nung pagkakataon na si ating Pangulong Duterte kinuha din para mapagtakpan yung issue. Hindi ko alam Siguro baka napagsabay lang o nagkataon lamang o hindi ko alam kung sino mas nauna doon. Pero ang pinaka talagang gusto natin malaman kung nasaan talaga si Madam Lisa. Ayoko nang tawaging mahal, nagagalit yung mga subscriber natin Baka kala nila bumaliktad na ako humihingi ako ng paumanhin doon sa mga medyo nagtampo o medyo nagalit Aalagaan kong subscriber ko, kailangan talaga wag kong tawaging mahal yung hindi ko naman mahal. Alright. Pagpatuloy muna natin to, mga kapatid. Okay? Inulat ko yan sa inyo. Allegedly, yung kanilang kasama ay namatay na sa overdose sa polvoron. Okay. Bago tayo nag-vlog, ay chinek natin sa coroner's website. Teka. May website. May website. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw o wala pa rin, under investigation pa rin ang pagsanhi ng kanyang pagkamatay. Then, kumontak tayo at, actually, pwede kayong kumontak dyan sa Beverly Hills Police na mag-request kayo. Under investigation pa ang pagkamatay ni Lisa Satanas, ay pagkamatay ng kasama niya. So, madam Ngayon, syempre, nataranta ang mga hinayupak at sinasabi nilang fake news yan. Okay, gusto ko lang linawin na ginamit ko ang salitang allegedly based dun sa informante dahil wala naman ako sa pangyayari. So, ibig sabihin, hindi pa to talagang totally totoo, okay? Pero kung nandoon ako sa pangyayari, sasabihin ko na sigurado ako
nategi itong taong ito at sinalaksakan ni Mm. Satanas ng pulburon. That's why, hindi ko sinabing 100%. Kaya nga, Ayun. you know, according to Allegedly. our puting ahas. So, nataranta ang mga buwaka ng ina. Hmm? Okay? Then, may inilabas tayo na video na kung saan nagpa-party si Lisa Tanas. Oo. Hindi ko lang sure yung video na yan, kung yan sa Waldorf, pakita natin ulit sa lahat ng kapapasok lang, kung yan ba yung video na yan, ang sayaw-sayaw niya, ang biga-biga, sang alpot patutot niya, nakala mo, this is anyos, na nireregla pa, ang hinayupak, na gumagastos ng kaba ng bayan. Pakita lang natin pa, ito. Sa mga kapapasok lang, ayan po, Max. kung gusto niyo marinig ang sound nito, nasa Boljakan sa ating Facebook. Alright? Ulitin natin, ito mga kababayan, hindi ko sa Waldorf yan dahil nakapag-check-in na rin ako dyan at nakakain na rin ako dyan sa lugar na yan. Ayan ang bigatla, okay? Oo. O, akala mo napanood this ko is yan. Anyos, di ba? Kasama yung mga artista o sino man yan, si Jokoy o kung sino man yan. Di ba? So, yaan ang working visit niya o bakasyon grande ng alpot patutot. Di ba? Yan ba ang working visit? Okay? So, tignan nyo na lang yan sa Boljakan. Mga Napanood ko na palangga, rin yun. tignan nyo sa Boljakan sa Facebook natin. Ito. Kalat na yan. Ayan ang Facebook natin. Yung mga text, yung gusto nyo makita, yung mga you know, ang dami kong pinopost dyan ng mga writings, mga notes ko. Ito ang ito ang pinakasumikat sa lahat no. Sabi nga daw ni Peps TV, mga kapatid, sabi niya kasi mga naka-formal attire itong mga to. Tapos si Madam Lisa, bakit parang nakapangbahay lamang, no? Oo nga naman, di ba? So, edit nga ba talaga? Sabi ng ganun. Para sa akin, yung tenga kasi masyadong malayo doon sa muka. Kaya, medyo nag-aalangan talaga ako dito sa larawang ito. Ano pa man. So, kaya sinasabi ko nga dyan kanina, kagabi, 4 hours ago, my God. Walang tulugan talaga ang lola ninyo, no? 4 hours ago ba yon? So, sinasabi Kaya ako natutulog ako Halos parang kasi nag-aabang din ako sa gabi. ko dyan sa comment na yan, sa video na yan, ito, okay? Ano ang sinabi ni Maharlika dyan? Working visit o working party o bakasyon grande? Sabi ni Lisa, kidnapper siya raw ay sa working visit dito sa Amerika. Pero kapag sinabing working visit, dapat may opisyal na pakay, may mga Oo. meeting o kasunduan para sa bansa at may malinaw na layunin para sa karapatan ninyong mga Pilipino. Di ba bukod dyan si ating Pangulong Marcos, may mga pledges yan, pumupunta siya sa ibang bansa, mga parang may hinihikayat niya yung mga iba't ibang bansa na napupuntahan niya na mag-invest dito sa Pilipinas. Ang sabi nga rin daw ng ibang mga vlogger, pledges daw itong mga to. So, ibig sabihin, mga promises pa lang na halimbawa, ako pupunta ako sa ibang bansa, then manghihikayat ako na mag-i-invest. Mag-invest kayo sa Pilipinas. Oo lang muna. Wala pang kasulatan, wala pang pirmahan. Tama ba? Pagkakaintindi ko. Oo, sige, ganyan-ganyan. So, yun pa lang yung mga nababalitaan natin nun. Pero, magpasa hanggang ngayon, gusto ko rin malaman kung talagang meron na. Yung mga pledges na yun, sana kahit ilan man doon nagkatotoo at ay mai-report man lamang. Kasi pag na-report yun, i-report din naman natin kung yung pledges na yun naging totoo na. No? Puro pangako pa lang daw pala yun. Yun ang pagkakaintindi ko. Sa bagay, pangako na nga lang. Gusto nyo, susundin pa. Ano ba, no? Kaya inaabangan natin yan, yung mga investment na yan. Pero pag nalaman ng ibang mga bansa na may isyong kurakutan dito sa Pilipinas, baka matakot na sila. Baka ayawan na nila dito sa Pilipinas, di ba? Tuloy tayo. Pero sa video na ito, ayan. Sa video na yan, nakapapakita ko pa lang, ano ang nakikita natin? Sayawan, laklakan sa napanood ko party, yun at hindi natin alam, polboronic, at kung ano-ano pa. 'Di ba? At kasama ang mga politikong polboronic, although hindi lang sila visible dyan sa video na yan. Alright, okay? Nasaan, Grabe, sabi ko, ang trabaho? Nasaan ang tunay na pakay ng pagbisitang ito para sa Pilipino? Alright, so ngayon, ang mga mainstream media at itong NBI, dahil yan ay kumalat na ng milyon-milyon, at ang twist nila sa story, sinasabi ko daw na si Lisa Tanas ay kasabwat sa pagkagurgur nitong taong kasama nila. Hindi ko sinabing kasabwat siya. Ang sinabi ko ay, according to our source,
person of interest siya. Okay? When you say person of interest, di ba? Bakit parang kapag kampo ng mga Duterte, pag sinasabing sabi raw o sabi ng ganitong source ko, parang bigat na bigat sila sa kabila. Pero samantalang dun sa kabila, may source din sila, di ba? Lalo na yung mga media, no? May mga source din sila, alam ko eh. Pero sa kanila, ang gaan-gaan lang nilang sabihin. Pero pag sa mga vlogger, parang sabihin agad na hearsay, no? Yun lang, di ba, During no? the crime, o kung ano man, di ba? Kung sino yung present o presente in Espanyol, di ba? Kung sino man ang present doon sa pinangyarihan ng insidente, ay subject for questioning. Hindi ko sinabing nakakulong ang gaga. Ang sinabi ko lang, according to our source, ay na-hold siya dahil kailangan tanungin at hindi lang siguro siya at marami pang mga kasama doon. Okay. Na-hold siya kasama. Kumbaga, hindi lang naman siya. Kumbaga, iimbestigahan pa lang. So, inosente pa silang lahat. Tama? Yun nga lang, iimbestigahan. Bakit anong nangyari? Anong ganito? Ganyan? Ba't nagkaganyan? Okay. Sige, tuloy tayo, no? Pero hindi pa tayo makakapagbigay ng linaw right now yung cause of death talaga. Kung talaga bang na-overdose, kaya paulit-ulit ko, na-overdose ba sa Clorox o kung Pero ang tagal na ngayon, di ba? Sobrang ilang ano na ba? Ilang linggo na ba? ano man. Kasi maraming angle, it's under investigation. Saan ang fake news doon? At karapatan ninyong mamamayang Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ninyo dahil bawat gastos ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa Marcos ay pera ninyo. It's public interest. Right? So ngayon, dahil nataranta ang mga buwaka ng ina sa pakipag-ugnayan ng mga putang ina kayo mga sinungaling na mainstream media, ngayon sinasabi na ito ay fake news. Actually, hindi lang naman ako. Hindi ako actually ang unang nagbalita nito. Alright? Parang may nakita din akong sa ibang bansa na YouTube tapos news din na parang sinasabi naman na nandoon si Ma'am Lisa, di ba? Hanapin ko nga yun para mapatunayan natin totoo. Sa ngayon kasi hindi rin natin mapapatunayan. Kaya nga, tanong ko sa inyo, mga kababayan, yung mga media, nag-report sila na binalita nila na may namatay, okay, nakilalang tao, pero hindi sinabi ang, cause of death. Okay. Hindi pa naman talaga masasabi yan kasi wala pa yung coroner's report. Pero pwede mong sabihin na namatay sa hotel kasama ang mga kaibigan at nag-party-party. Okay? Then, missing information, saan namatay, saan ang location. Diba? Although ngayon may mga lumalabas na ng mga media na nagsasabi kung saan ang location, pero missing pa rin yung information kung saan, ano nangyari exactly, nag-party or what. Ang dami ng information. At ngayon, dahil dyan sa mga expose natin, sabi ko nga sa inyo, sinasaluko lahat. Lahat, bala, assassins, lahat, kaso and everything para sa paglaya ng mamamayang Pilipino sa mga hinayupak na ito. At pinapangako ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko uurungan ang mga buwakang pinang ito. Dahil inumpisahan natin itong laban na ito para sa inyo, hindi para sa akin. Dahil ang napapala natin dito ay, what? Gorgor, kung sila ay makaswerte. Now, mga kababayan, galit. So, ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa ni Maharlika, sa kanyang, kumbaga parang sacrifice na rin to para sa bayan. Kasi, pwedeng hindi na siya makabisita sa Pilipinas. Kasi pagka may nakaalam na nasa Pilipinas na siya, baka may hindi magandang mangyari sa kanya. Dahil nga sa panggugurgur din sa gobyerno. Ibig ko sabihin, isinisiwalat niya kung ano yung sinasabi nung puting ahas, di ba? Kumbaga siya yung nagsasacrifice na pinaniniwalaan naman natin dahil nakikita natin na parang nagtutugma yung sitwasyon doon po sa sinasabi niya. Kaya ako, nakukumbinsi ako mga kapatid. Nagalit kahapon, pinag-usapan natin na itong National Bureau of Investigation, yung kanilang head na si Jaime Santiago, ako daw ipapahanap, ayun, ipapa-extradite dahil sa kasong inciting to sedition di ba, no? at fake news. Sa akin naman, lagi natin sinasabi na sana itong gobyerno wag na lang nilang pagpapatulan. Yan, tama.
wag na nilang patulan itong mga kung anong mga vlogger man na naririnig nila. Mas maganda kasi gawin nila, patunayan nila sa tao sa pamamagitan ng gawa. Gawin nila yung trabaho nila, ayusin nila itong Pilipinas. Yung nasimulan po ng Pangulong Duterte, ipagpatuloy na po sana nila. Yun lamang eh. Mahirap ba yun? Ngayon kasi parang nakikita ko, kada may kembot na, huwag ko na sabihin yung kembot na salita kasi parang hindi naiintindihan ng ibang mga subscriber natin eh. Ipunto ko na lang, no? Yung ibang mga vlogger na kapag sa tingin ng administrasyong ito mabigat ang bitaw, gaya ni Madam Maharlika, ngayon magsasalita yung gobyerno or spokesperson o kahit na sino pa man, di ba, no? Talagang nayayanig sila. Hanggat maaari gagawa sila ng paraan para po mapigilan itong mga sumusuporta sa Duterte. Sample na lamang about fake news, labanan ng fake news. Nakakatuwa naman kasi nga marami talagang nabibiktima ng mga fake news. Dinadagdag pa nila dito yung mga nagmumura daw, etc. ganyan. Yung mga hindi magagandang asal. Actually, kahit scripted, pasok dito yung flip top eh, di ba? Flip top, sunugan. Ano ba yung isa, yung yung bago, yung Let's Go Pangil, Let's Go, sinakanood nun, di ba? So dun, matitindi yung mga murahan dun. Kahit scripted yun, tsaka yung mga talagang masiselang salitaan, di ba? Pwede rin silang ipatawag kung sakasakali. Di ba? Yung mga may-ari, Oh. Sabi kasi, dapat magkaroon din ng ethics ba yun, etc. So, ang nakita ho kasi natin, ang mga pinatawag lang, karamihan, no? 2 nga lang o 3 yung taga-kabila eh. Karamihan ho na pinatawag, puro mga sumusuporta po sa Duterte. Hindi ba tayo nakakahalata niyan, no? Kung talagang dedicated sana yung fake news na labanan, kailangan magkabilang kampo. Kesyo na, nasa gobyerno sila eh. So, lamang talaga sila. Wala tayong magagawa doon. Yun ang mahirap, di ba? Kaya talagang ang ipapatawag, yung mga karamihan nakita ko kasi vlogger lang eh. Ngayon, nag-e-effort po sila doon. Nag-e-effort sila na ganito, fake news, ganito. Lalo na pag si Madam Lisa naglalabas ng video, picture, no? Tapos sasabihin ng mga tao fake news. Tapos sila din, maghahayag din sila na hindi fake news. Alam mo, kailangan pa bang patulan yun? Napakadali lang naman eh. Kung talagang nandito si Madam Lisa, mag-live siya or patunayan din niya. Diba, no? Parang hair follicle test lang din naman yan. Pagka inagbibintangan ka na ng mga tao, bakit hindi ka magpa-test para mahalin ka ulit ng mga kababayan mo kung mapatunayan mo talagang hindi ka talaga gumagamit. Kumbaga, nanghihinala na sila eh. Yan yung mga binoto ka, no? Para gusto lang nila malaman katotohanan. Kasi nauuhaw na sila sa katotohanan. Ano bang nangyayari? Ano bang sinasabi ni Maharlika? No? Sabihin na nating naniniwala na. Kaya kayo, subukan nyo naman din magbigay din sa amin ng katunayan na hindi totoo lahat ng mga binibintang. Ang nangyayari, pa-presscon or magsasalita si spokesperson, yun lang ang nakikita ko lagi. Tapos pa-hearing, papatawag mga vlogger. Tama po yan, tama yon, labanan ng fake news. Pero sir, maraming problema po ang ating bansa. Hindi lang naman po sa fake news. Lalo na yung iba, ito number 1 po yung pangakong bigas. Hindi naman natin, maraming umaasa. Kung di na ako umaasang bumaba pa ng 20 yan eh. Sabihin na natin, mabawas-bawasan man lamang. Gumawa ng paraan. Ano pa bang style na pwedeng gawin? Total, ang dami nyong matatalinong mga nakaupo dyan sa departamento, sa mga business, kung paano mapapababa talaga yung bigas. Yung sinasabi nilang yung kadiwa, hindi naman kasi pangkalahatan eh. Pagka may kadiwa, tsaka ka lamang pupunta. Pero pag walang kadiwa, walang pipila, bibili ka pa rin sa original na price ng bigas, di ba? Mapababa mo, gawin mong 35, gawin mong 40. May nakikitang 40 pero hindi naman ganong kaganda yung kalidad. Ang sinasabi natin dito, maibalik yung gaya ng dati. Kahit 35, di ba? Okay na yung kahit 30, 32, 38, okay na sana yung ganon. Kasi habang tumatagal, pamahal ng pamahal po yung bilihin.
Ang inasahan po sa Marcos, iniisip kasi nila, no, dati ang bigas mura, mga bilihin mura. Gusto ng mga taong bayan na magtiwala kay BP Sara na ini-endorse po si PBBM. Si PBBM dahil ngayon tatay niya, ang pamamalakad dati, mga amura ng mga bilihi, magandang ekonomiya. Akala ho ng mga kababayan natin, yung patungkol po sa bigas, di ba, uy, bababa. Baka sasabay yung ibang mga bilihin. Ang problema, unahin ho natin, halimbawa sa mga magsasaka, ano bang pwedeng gawin? I-report po. Tapos yung sinasabing pabahay, naalala nyo po ba yun si si Auntie Claire, di ba? Tinatanong kung ilang pabahay na ba ang nagagawa. Hindi naman niya masagot. Sinabi ko na yun, di ba? Dapat, kumbaga, pwede mo naman ulitin sabihin ngayon. Nandito ba yun? Tignan natin si Auntie Claire, ha? Hindi ko na makita si Auntie Claire. Pero sino hong nakapanood nun? Pinost ko kasi, hinahanap ko. Yung tinatanong kung ilan yung pabahay, no? Tapos, imbis na sagutin niya lang na, eto na po ang bilang almost 1 million, sana ganun, no? Sinabi ko na rin to kahapon, kunyari ganun, no? Sinabi sana, nandoon na hindi pa sabihin. Kung talagang meron, tas ipakita yung mga ebidensya, mag-slide show ng mga video, may ipakita kung ano talagang nagawa. Yun, ganun. Pero kapag tungkol sa Duterte, yung pwedeng pangdepensa nila, agad sumasagot sila. Ganun ba ka-importante na kapag about sa Duterte, di ba, kailangan sumagot ka? Yung mga pabahay, yan, kailangan ho natin malaman. Yung mga pledges na sinasabi natin kanina na pumunta yung ating Pangulo sa ibang bansa. Kamusta na ngayon? Ilan na ba ang meron sa loob ng 3 taon o 2 taon na pumupunta siya sa iba't ibang bansa? Kasi ang nakikita natin ngayon, binalita pa ni Auntie Claire na hinahanap niya si BP Sara. Masyal lang daw. Hindi naman natin hini-hate itong si Madam Claire. Siguro naman matatalino ho tayo kasi attorney tayo. Yung tatay napunta doon sa di ba? Sa Hague. Napunta doon tapos sasabihin mo na mamasyal lang. Alam nyo na nga yung nangyari. Napakalaking issue itong nangyari. Tapos imposibleng hindi nyo alam kaya pumunta si BP Sara doon na masyal lang. Kayo naman, hindi naman na tayo bata. Lalasunin nyo pa yung, para sa akin lang naman, opinion ko, parang nilalasan mo pa yung mga kababayan natin na maniniwala doon sa namamasyal lang si BP Sara, hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho pa rin yan. May Office of the Vice President yan. Office of the Vice President, tama yun. Tapos meron siyang mga branches. Pwede naman yung utusan yun, di ba? At nagagampanan niya pa rin naman yun. Pumunta kayo sa Facebook page nila para malaman nyo. Yung Pangulo natin, gusto naman din natin makita kung ano yung mga nagawa. Kaso minsan, kapag ka nagsasalita siya na may nagawa o achievement, yun na nga lang sasabihin mo na nga lang kung ilang pabahay ba ang meron. May million na bang pabahay? May hundreds na bang mga pabahay? 100K na mga pabahay? Sasabihin mo na nga lang yung bilang, tapos yung isasagot mo pa, sinabi na natin yung kahapon, di ba? Oo, sinabi mo na kahapon. Ano ba yun? So, pwede mo naman sabihin ngayon. Wala naman po sigurong masama. Maraming priority lalo sa mga hearing. Kailangan pag-usapan yung mga ekonomiya, pag-usapan yung mga bagay-bagay na madadaya ba tayo ng BICAM o hindi. Marami. O yung confidential ni ganito kasi kay BP Sara lang ang binabanatan. Billion pala yung ibang confidential pan. Diba marami? May nagagawa ba ang Duterte? Baka naman fake news kasi may nagagawa ang Duterte. Tignan nga ho natin, nasa na ba yun? Ito, hindi ko rin kayang patunayan to. Pero sa nakikita ninyo sa sitwasyon, sigurado naman maniniwala kayo. Ayan. Pinakita ko rin to sa vlog ko. Doon sa isa. Siyempre, hindi natin to tantananantan. Ayan. Sabi ni Megs, kumbaga ayon ito sa mga nakikita niya. Wala tayong resibo,
Pero kapag binanggit ko, malamang maniniwala kayo, mapapa-oo nga, no? Duterte Legacy, ulitin ho natin. Lagi natin itong ipopost ha, para malaman ho nila yung mga nagsasabing walang nagawa ang Duterte. Kahit isa lamang dyan na parang katumbas ng bagong administrasyon ngayon na makagawa man lang sila ng magandang bagay. Masaya na ako doon, no? Ito, 10 years passport. 10 years passport. Dati mahaba pila, hirap na hirap ka. Pero ang katumbas, parang 5 years lang ata yun, 4 years. Ewan ko. Pero ngayon, 10 years na. Ayaw mo nun? Yung laglag bala, parang may nababalitaan na naman. Nawala yun sa panahon po ni Tatay Digong. Ngayon, parang medyo may chismis na naman. Diba? 10 years driver's license. Ayaw mo nun? Banat ka ng banat sa Duterte pero license mo pala 10 taon na. Hindi ka na mahihirapan pumila-pila ulit. Ang kapal na ng mukha mo nun. Yung mga seaman, karamihan yan, mahal po ang Duterte. 10 taon, no? Year seaman book. Siyang ka pa. Inayos ang MRT. Tigil ang laglag bala sa airport. Pinaganda at pinalinis ng matagalang solusyon ang Manila. Ito, naging controversial din to. Kasi sabi nung iba, nakakalason daw. Dolomite Beach. Sino ba naman tangang kakain ng Dolomite Beach? Kukutsarain mo, tapos sisinghutin mo. Sabi, pag nalangap daw yan, masama eh. Ngayon, may nabalitaan na ba kayong nategi ng dahil sa, o nagkasakit ng dahil sa Dolomite Beach? Wala. Pero pag pumunta ka doon, nung panahon pa ng puro basura, kahit hindi mo subukan langhapin yun, huminga ka lang ng mga, sabihin na natin, 15 minutes kang nando doon. Baka kabagin ka na at magkasakit ka dahil sa puro basurang lumulutang doon. Tama, mali. Pasig River, hinuho kayo nakita ko yun, hinuho kayo para po yung baha hindi ganun kalalim, no? Nakakatulong din po yun. Pero hindi siya nagsasabi ng mga flood control, hindi ganun. Hindi siya nagsasalita, tignan mo na lang kung ano mga nagawa. Baseco Beach, tsaka yung anong tawag dito, yung Boracay, di ba? Inayos din yun, pero umaangal din yung iba. Manila Zoo, inayos din, nakapagpagawa at ramdam ng taong bayan gaya ng airport, seaport, coastal, bridge, skyway, school, hospital, malasakit center. Tama na, baka malunod sila. Yung administrasyon ngayon, kahit isa o tatlo lang dun sana. Yung medyo katumbas, yung medyo effort, di ba? Yung lisensya, 10 taon, hindi gawin ng 20 years. Hindi. Imposible na nun. Yun lamang mga kapatid, sana itong administrasyon, wag lang puro, kasi nakikita ko naman anti-Claire. Puro kasi ingay, puro ingay na lang Puro ingay. Pangit naman po yung ganun, madam. Ano na lang po. Wala naman tayong galit sa inyo, Walang personal to, kumbaga patungkol lang din po ito sa mga nangyayari. Kung susumahin nyo po, baka naman pwedeng malaman namin yung iba't iba pang mga balita, mas importante pa doon sa laging pagbanat sa Duterte, mga ganyan. Kung ano na yung mga nagagawa, yung transportasyon, yung pamasahe, baka pwedeng ibalanse pa ng mas maayos para naman yung mga drivers natin, yung mga jeep nila, medyo makahinga-hinga sila ng malalim. You know what I mean? Pamasahe, kung itataas man, magkakabenepisyo sila ng medyo okay, na papatas naman doon sa mga consumer, mga namamasahe, commuters. Di ba? Ang pinaka-the best kung mapababa yung gasolina, yun ang importante, pero sobrang labo siguro nun. Pero hanggat kaya, gumawa ng mga paraan. Kumbaga ipakita natin na nagtatrabaho yung gobyerno. Hindi yung kapag banat ng mga taga Duterte, taga kabila, magsasalita din agad sila. Pangulong Duterte, di ba, ang dami rin basher nung panahon niya, pero siya nagtatrabaho lang siya.